Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. Lahat po tayo napapagod. At kung napapagod, madaling sumuko, madaling bumitaw, madaling mapanghinaan ng loob, madaling umayaw na lamang. Kaya kung pagod, magpahinga, magbakasyon, mag-relax. Ang magpahinga ay isang legitimate need. Jesus knows it, and so He invites His apostles to go off by themselves to a remote place and have some rest. Bakit po inanyayahan ng Panginoon na magpahinga ang mga alagad? Una po dahil ito yung panahon na pumutok na yung balita na si Juan Bautista ay pinapatay ni Herod. Mabigat ito sa kanila sapagkat tinitingala nila si Juan Bautista. Maski sa Panginoon, mabigat ito sapagkat kasama niya, malapit sa kanya si Juan Bautista. Pangalawa, ito yung panahon na kababalik mula sa misyon ng mga apostol. Sila'y nag-report, nagkwento sila ng kanilang mga tinuro at mga ginawa. Kaya alam ng Panginoon, pagod sila. Mga kapatid, alam ng Diyos yung pangangailangan natin. Alam ng Diyos na lahat tayo kailangan nating magpahinga. At yung pagpapahinga na to ay hindi lamang yung pagpunta kung saan-saan. Nakalaunan, hindi naman tayo nakapagpahinga, kundi tayo ay mas napagod physically, at hindi lamang yung physical na katawan natin ang napagod, maski yung bulsa natin. Yung pamamahinga po na alok ng Panginoon ay ang pamamahinga kapiling niya. And so when we are tired, the best thing that we can do is to spend time with the Lord. At ito po ibig sabihin ng Sunday celebration natin. Hindi lamang ito Day of the Lord, but it is a day of the Lord, and it is a day with the Lord. Sana po, gaya ng ipinangako ng Diyos sa ating unang pagbasa ngayon, na He will appoint shepherds who will take care of His scattered sheep, because the leaders of the time of Jeremiah did not do their responsibilities, and He promised that He would provide a shepherd from the roots of David who will bring about justice. And this promise has been fulfilled in our second reading and gospel reading today in Jesus Christ. At yung pastol na ito na pinangako ng Diyos ay nagpakita ng pagmamalasakit, at yung pagmamalasakit niya ay yung pagbababad niya ng oras sa atin. Kaya mga kapatid, gaya ni Jesus, ipakita rin natin yung pagmamalasakit natin sa mga tao sa paligid natin sa pamamagitan ng pagbababad ng oras sa kanila. To be a good shepherd doesn't mean we have to do big things. But being a shepherd would sometimes tell us to simply spend quality time with other people. Pinapakita natin yung pagmamalasakit natin at pagpapahalaga natin sa kapwa-tao natin sa pagbababad ng oras sa kanila. Sometimes, being a good shepherd is simply spending or being there with people who are in need. Nandun lang tayo, maramdaman nila tayo, nakapiling natin sila. Sa loob ng pamilya, paano natin palalalimin ang ating pagmamalasakit at pagpapahalaga sa bawat isa?
spend quality time with them. At maganda sana na ang isa sa mga gawin nating pagbababad ng oras ay tuwing linggo, magsama-sama tayo bilang pamilya. And then, as a family, rests with the Lord in prayers. At ito po yung kailangan natin kapag nais natin talagang magpahinga. Ang humigop ng lakas sa Diyos na pinagmumulan ng misyon natin, ng lahat ng gawain at gampanin natin sa buhay. Kaya kung pagod, sa Diyos magpunta, sa Diyos humigop ng kalakasan. At kung pagod, ang pinakamagandang gawin, magbabad ng oras sa Diyos. At kung tayo ay nabigyan ng kalakasan, nakapagpahinga, ang misyon natin ay maging mabuting pastol din na may pagpamalasakit at pagpapahalaga sa ating kapwa. Paano natin ipapakita ang pagmamalasakit o pagpapahalaga? Magbabad ng oras. Be with people who are in need. And allow our presence to be that presence of Christ who cares for them, who values them, and who will accompany them in their need. Maging mga mabuting pastor tayo na may puso, may pagmamalasakit at pagpapahalaga sa ating kapwa. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share at mag-subscribe sa Salitawang Facebook page and YouTube channel. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.